Binabulaanan ni Pastor Apollo Quiboloy na ginahasa niya ang ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, siya pa raw ang pinag-aagawan. Nasa frontline ng balita niya si JC Cosico. Mariing itinanggi na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy ang mga akusasyong nanggahasa siya ng mga babaeng miyembro ng kanilang grupo. Sa kanyang pahayag na umabot na higit 30 minuto, sinabi niya biniligtad lang siya ng mga babae matapos niyang tanggihan ang mga ito. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Ikinumpara pa niya ito sa isang pangyayari sa Biblia. Yan ang tinatawag kong Potiphar's wife syndrome. Ang Potiphar's wife syndrome ay binasa ni Quiboloy sa kwento ni Joseph, anak ni Jacob, na inakusahan ng asawa ni Potiphar. Ginahasa raw ni Joseph ang asawa ni Potiphar matapos siya itong tanggihan. Nakulong si Joseph dahil dyan. Ayon kay Quiboloy, hindi raw siya agad nagsalita tungkol sa issue dahil ayaw niya mapahiya ang mga babae. Kung hindi mangyayari yan kasi dedicated ako napahiya, ngayon binayaran. At ngayon, binabaligtad ang lahat ng istorya. Pero ang mga paliwanag na yan ni Quiboloy, hindi bumenta kay Senator Risa Ontiveros na siyang chairperson ng Committee on Women, Children, Family Relations at Gender Equality. Huwag pong pa-victim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso, kasama ang proseso ng Senate investigation. Huwag niyo pong dalhin sa lengguwahe ng patayan, kahit yan ang nakasanayan niyo. May nakabinbing sabina sa Kamara at Senado si Quiboloy. Dahil yan sa hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa alegasyon ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Kung magmamatigas pa rin daw si Quiboloy, ipapaaresto na siya ni Ontiveros. Bukod sa mga akusasyon dito sa Pilipinas, may kinakaharap din mga kaso si Quiboloy sa Amerika. Sa kabuuan, nasa 43 counts ito ng iba't ibang kaso. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng arrest warrant ng korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo. Pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Dinipensahan din ni Quiboloy ang umano'y pagsosolicit ng kanyang mga miyembro sa publiko. Anya, wala siyang ninakaw. Ang mga pera umanong nalilikom nila ay ginagamit para sa humanitarian efforts. Iginiit din ni Quiboloy na kailanman ay hindi siya gumamit ng illegal na droga at hindi rin daw siya drug lord. Di niya rin daw kasalanan na naging malapit sa mga Duterte. Hindi ko naman kasalanan ako'y maging kaibigan ng politikong tulad ni Pangulong Duterte, Vice President Sara. Taga Davao po kaming lahat. Lumaki kami lahat dito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.